So since ma'am talamak po yung ganitong procedure at napakarami na rin klinik ang gumagaya, ano po ba yung tinatawag nating penile enhancement? Para saan po ba to? Ano po bang purpose nito, Ma'am Ariana? So yung penile enlargement or enhancement is a non-surgical procedure. So dalawang klase siya. Meron siyang girth, which is yung katawan lang yung pinapalaki. And meron din tayong crown, which is yung head yung pinapalaki. So, pag both yung ginawa mo, katawan at saka ulo, so mas maganda. So, ano nga yung pinagkaiba nila? Yung head kasi minsan naiiwan siya. Pag tumaba na yung katawan, yung head nagtatago. So, kailangan palakihin yung ulo para lumabas siya. And then, nakakadagdag din siya ng length. Tapos, ang mas maganda dun sa head is mas nagiging sensitive. Yung isang ganun lang. As in talagang... Lalabasan na agad. Hindi naman. Pangalawang tanong po para kay Ma'am Franz. Tanong po ng mga tao, masakit daw po ba magpa-penile enhancement or enlargement? Not at all. So the only sting you'll feel is pag-inject lang talaga ng anesthesia. And after that, it's totally painless. Tapos, ang tanong naman po, sunod na tanong, gaano katagal bago maghilom or gumaling ang procedure na to? Like after, ngayon, nagpagawa ko, gaano siya katagal bago gumaling? Depende pa rin sa body. Iba-iba yung katawan natin. So, may mga patient na 3 days lang, wala na. Pero, yung pinakamatagal namin na gumaling is parang 15 days. 15 days talaga. 15 days after ng procedure, gumagaling na. So, after 15 days, may nagtanong, pwede na daw po ba siya makipagtalik, ma'am? Yes. After 15 days, pwede na After 15 days. So, before 15 days, you really have to do abstinence. Try not to use your ari. So, within 15 days, bawal kang gumawa like, mga bagay na hindi dapat pwedeng gawin ng isang tao na nagpa-penile within 15 days. Masturbating. Sexual intercourse. Yung pinaka talaga is yung sex. And yung maligo sa dagat, magbabad sa pool, bawal talaga siya. Kasi for possibility ng mga mikrobyo. Infection. Infection. How about naman yung mga magbuhat or ano ba yung mga restriction pag gustong kumain ng anything? May mga restriction po ba pagdating doon? Sa medical kailangan iwasan mo din talaga yung mga malalangsa. Pero based on sa pag wala ka namang allergy, iwasan mo lang ng mga test. So, pag wala ka namang allergy, okay lang. Kahit anong food, wala naman siyang restriction. Tapos may nagtanong, ma'am, like, after po ba ng procedure, within those 15 days na dadaan, bawal po ba silang lumabas? Bawal magpagod? Ay, hindi. No, okay. Parang normal lang. Normal lang. Kinabukasan pwede ka mag-work. Unless, wag ka lang mag-gym. Bawal lang siya mag-workout. Yung mga heavy lifting, magbuhat ng mabigat. Bawal. Next question. Pwede daw po ba silang maligo after the procedure? Then after that, meron daw mga possibility na baka mamula, magnana, magsugat-sugat after the procedure. May ganun daw possibility daw ba? Wala. Pwede silang maligo the day after. The day after? Pero 24 hours. Kasi may open incision tayo doon. Kahit maliit lang siya, so iwasan natin na mapasukan siya ng water. How about naman daw, ma'am, sa resulta? Gano'n daw katagal bago mo makita yung actual result? Kasi iba yung tsura after and before, di ba? So, after mo procedure, makikita daw bagad yung resulta? Or gano'n sila katagal bago, mag-aantay bago nila makita yung resulta? Right after the procedure, nakikita na yung minimal change niya. Pero, 15 days after, talagang mas lumalaki siya. Yung final result niya, mas malaki na siya. Kasi yung gamot nag-expand. Kumbaga doon niyo po makikita yung pinaka-actual result niya. Mga ilang months yun, ma'am? Depende sa hyaluronic acid, 2 weeks, 1 week to 2 weeks, makikita mo na yung result. So, sa ibang gamot naman, minsan 2 months, nag-expand siya. Sir, pakat nga po ako. Ito, close-up video.